أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nasa Dars 4 na tayo. Ika-4 na lecture na tayo ng Tauhid, level 1. Level 2. Sorry. So ngayon, ang paksa na ating inshallah tatalakayin ay ang pangatlong haligi. Ito ang paniniwala sa mga kasulatan. Okay? Paniniwala sa mga kasulatan. Ito ay ang pagpapatotoo na ang Allah ay may mga kasulatan na ibinaba sa kanyang mga propeta at sugo. Okay? At ang paniniwala na ang Quran ay pinawalang saysay ang mga naunang kasulatan. Ibig sabihin, dumating itong Quran at yung mga nauna na, hindi na pwedeng gamitin yun. Yung mga naunang wala na. Dito na, narito na, nalipon na. Ayan na ang kalipunan ng mga naunang dito sa Quran. Although naniniwala tayo, pero hindi na existing yun, nasira na po yun. Nandito na, binaba ng Allah ang Quran. Nandito na yun. Na ang Allah ay nagtatakda rito ng partikular na katangian na wala sa mga naunang kasulatan. At tunay na ang Allah ang siyang nagturan nito ng buong katotohanan sa titik at sa tinig nito. Ang tinutukoy na ang mga kasulatan ay ang mga aklat na ipinahayag ng Allah sa kanyang mga sugo para sa kapakanan ng nilalang at patnubay upang matamo ang nila ang kaligayahan dito sa mundo sa kabilang buhay. Ang paniniwala sa kasulatan ay binubuo ng 4 na sangkap. Okay? 4 ng sangkap ang bumubuang paniniwala sa kasulatan. Una, ang paniniwala na ang pagpapahayag ng mga kasulatan ay totoong nagbuhat sa Allah, mula sa Allah. Kailangan maniwala ka, mula sa Allah ito. Pangalawa, ang paniniwala sa mga pangalang alin ating nalalaman sa mga ito. Ang ilan sa mga ito ay ang Quran na ipinahayag kay Propeta Muhammad, ang Taurah na ipinahayag kay Moises, ang Injil na ipinahayag kay Jesus, ang Zabur na ipinahayag kay Daud, at ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kanilang lahat. So, yung pangalawa yun. Tungkol naman sa mga hindi natin alam, batid, ang mga pangalan ng mga ito, dapat din nating paniwalaan ang mga ito sa pangkalahatang pananaw. Ikatatlo, ang pagpapatuo sa mga wastong pahina nito, katulad ng pahina ng Quran, at ang mga nilalaman nito ay hindi pinapalitan o binabaliwala ang mga nilalaman ng mga naunang kasulatan. Ang ika-4 ay ang isakatuparan ang mga batas nito na hindi binigyan ng kawalang kabuluhan. Okay? Kagiliwan. Ito ay sumunod sa mga itinatagubilin nito, maging alam natin ang magiging kahinatnan nito o hindi natin alam. Sa makatuwid, ang lahat ng mga naunang kasulatan ay pinaniniwalaan na ng bisa ng banal na Quran. Sinabi ng Allah, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Sabi ng Allah, at aming binabasa inyo ang aklat ng Quran bilang patutuo sa nauna sa kanyang kasulatan at tagasaksi rito. So, binaba niya ang Quran na ito upang patutuhanan. Ito yung binababanggit dito sa Quran na ito, Zabur, Injil, okay? Binabanggit doon. Okay? At ito ay bilang saksi. At dahil dito, hindi maaaring sa katuparan ang anumang batas, mga batas ng mga naunang kasulatan maliban na lamang kung ito ay sumasang-ayon sa banal na Quran. Ang paniniwala sa mga kasulatan ay nagdudulot ng magagandang aral. Una, ilan sa mga ito ay una ang kaalaman na ang Allah ay lagi nang nag-uukol ng pagkalinga sa kanyang mga lingkod. Ikalawa, ang kaalaman na ang Allah ay may banal na layunin sa itinakda niyang batas dahil sa bawat pamayanan siya ay nagtakda ng batas. Okay? Sabi ng Allah, likulli ja'alna bainakum syar'atan wa minhaja. Tulad ng sinabi ng Allah, sa bawat pamayanan sa inyo ay nagtakda kami ng batas at kapamaraanan. Ang ikatatlo na ay ang pagpapasalamat sa mga biyaya binigay ng Allah. Ang ika-4 na haligi ay ang paniniwala sa mga sugo. Okay? Ang paniniwala sa mga sugo, sa mga propeta.
Ito ay ang pagpapatutuo na ang Allah ay nagpadala sa bawat pamayanan ng isang sugo. Every generation yan. Ang Allah ay nagpapadala siya ng propeta. Ganyan tayo kamahal ng Allah. Hindi natin pinabayaan. Upang anyayahan sila sa pagsamba sa Allah lamang. Nang walang pagtatambal, itakwil ang mga sinasambang bukod sa Kanya. Sa katotohanan, silang lahat ay matatapat at may takot sa Allah at mapagkakatiwalaan. At ang bawat isa sa kanila ay tunay na ginagampanan ang kanilang mga tungkulin at naiparating sa kanilang pamayanan at ang kanilang pinatatag ang palatandaan at katibayan ng Allah sa sangkatauhan. Ang pinatutukuyan dito na sugo ay ang taong ipinapasa sa kanya ang kapahayagan at pinag-utos sa kanya na iparating ito sa sangkatauhan. Ang unang sugo ay si Nuh alayhi salam, at ang pinakauli ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sinabi ng Allah, "Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dihi." Katotohanan aming ipinahayag sa iyo ang katulad ng ipinahayag namin kay Nuh at sa mga propetang sumunod sa kanya. Ayon sa Sahih al-Bukhari, si Anas ibn Malik, naway kalugdan siya ng Allah, ay nagkulat patungkol sa hadith tumutukoy sa pamamagitan na binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang mga tao sa araw ng paghuhukom ay pupunta kay Adam para mamamagitan sa kanila. Ngunit siya ay hihingi ng paumanhin sa kanila at magsasabing pumunta kayo kay Noah, ang unang sugo ng Allah. Ngunit tatanggi rin. Okay, hanggang sa ang mga tao ay pupunta kay Abraham, itatanggi rin sila. Masasabi nila punta ka kay Musa kasi kalimullah. Tatanggi rin sila punta kay Muhammad. Pagdating Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang mamamagitan. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Si Muhammad ay hindi naging magulang ng isa sa inyo, bagkus siya ay isang sugo ng Allah. Okay. Walang pamayanan na hindi pinadalhan ng Allah ng isang sugo na may partikular na batas para sa mga mamamayan nito. Sinabi pa ng Allah, wala kad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Ito ang patunay. Tunay na kami ay nagpadala ng isang sugo sa bawat pamayanan na nagsasabing, sambahin ninyo ang Allah at iwaksi ang tagut ng lahat ng mga Diyos-Diyosan. Wa inna min ummatin la khala fiha nadhir. At walang pamayanan maliban na may dumating dito na nagbabala. So, napakaraming mga palatandaan. Ano? Sinabi pa ng Allah, inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nura yahkumu biha an-nabiyuna walladhina aslamu lilladhina hadu. Katotohanan aming ibinaba ang Taura na naglalaman ng patnubay at liwanag. Sa pamamagitan nito ang mga propetang nagpapasa ilalim at sumuko sa kagustuhan ng Allah at nagtatakda ng hatol para sa mga Hudyo. So napakaraming mga maraming masyado. Maraming mga dalil, no? So, ang paniniwala sa mga propeta ay binubuo ng 4 na sangkap. At ang una, ang paniniwala na ang kanilang mga mensahe ay totoong nagmula sa Allah. At ang sino mang tanggihan ang mensahe ng isa sa kanila ay kanyang tinanggihan silang lahat. Kaya hindi po pwede na pilihin mo lang. Hindi po pwedeng piliin mo lang kung anong yung suitable lang sa'yo, yun ang susundin mo. Bawal po yun. Hindi ka tunay na mananampalataya. No? So, kailangan ay sundin natin lahat. Ayaw man natin sa hindi. We have to follow. Kadzabat kaumunuhin al-mursalin. Pinabulaanan ng mga mamamayan ni Noah ang lahat ng sugo. Subhanallah. Maliwanag na pinatutunayan ng Allah at ang kanyang binansagan silang mga taong mapagbulaan sa lahat ng mga sugo. Samantalang walang ibang sugo maliban kay Noah ang kanilang pabulaanan. Alam nyo, sa panahon ngayon, at kung ikukumpara natin sa panahon ni Noah at sa panahon ngayon, mas matindi yung panahon ni Noah. Bakit ang mga tao, pag nagdadaawa si Noah, inaaniyahan ang mga tao, sila ay nagtatabon ng kanilang mga mukha, tinatakpan nilang kanilang tainga. Sa ngayon, walang ganun. Dito sa ating ngayon, so, maluwag pa. Walillahil hamd. Ang pangalawa ay ang paniniwala sa
pangalan ng sino mang nalalaman natin sa kanila. Katulad halimbawa ng pangalan Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Noah, silang lahat, 5 ay may matatag na pagpapasya, tanyag sa mga sugo. Sa katunayan, sila ay nabanggit ng Allah sa 2 surah ng kabanata. Wa id akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. At tandaan ng aming tanggapin at tangnan mula sa mga propeta ang kanilang pagsang-ayon sa kasunduan. Magmula sa iyo, O Muhammad, kay Nuh, si Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, anak ni Maria. Sinabi pa ng Allah, Suratul Shura, Syara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhin awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wala tatafarraqu fi. Siya, Allah, ay nagtakda ng kautusan sa relihiyong Islam para sa inyo ng tulad ng kanyang itinagubilin kay Nuh, okay, na siyang ipinahayag namin sa iyo, O Muhammad, at ipinatagubilin namin kay Ibrahim, Musa at Isa, na inyong itatag ang relihiyong Islam at huwag kayong maghiwa-hiwalay, magkakasalungatan sa mga nilalaman nito. So napakalinaw. Ang ikatatlo ay ang pagpapatutuo sa wastong tungkulin sa kanila. Ang ikapat ay ang pagsakatuparan sa batas ng sinumang sugo na ipinadala sa atin, at siya ay si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling sugo na ipinadala sa sangkatauhan. So, ang paniniwala sa mga sugo ay nagdudulot ng mga pagagandang aral. At ang una ay pagkakaalam sa habag ng Allah sa pamamahala niya sa kanyang mga lingkod. Ikalawa ay ang pagpapasalamat sa kanya, Allah, sa dakilang biyaya nito. Ikatatlo ay ang pagmamahal sa mga sugo, naway mapa sa kanila ang pagpapala at kapayapaan. So, nandun nagtapos, mga kapatid, ang paniniwala sa sugo, at ang sumunod ay ang paniniwala sa huling araw. Ang paniniwala, ang ikalimang haligi ng Islam, susunod na dars. Qulu qawli hada, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.